Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Muli po, O God, andito po ako para magpagamit sa inyo, Panginoon. Pero, Lord, ang dalangin ko, ang iyong patnubay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na ang iyong mensahe lamang sa araw na ito ang siyang maire-relay sa bawat isa po sa amin. Ama, maraming salamat po. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Kamusta na po tayong lahat? Giniginaw po ba tayo? Amen. Actually, maginaw po talaga, pero pag nasa harap kayo, nakakaramdam kayo ng init. Diba? Isa sabi nga mahirap din tumayo sa harap. Diba? Lalo na kapag ang i-share mo yung salita ng Panginoon. Amen? So, sa araw na ito, sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay sa 1 Timothy chapter 6, verse 6. Ito po yung sinasabi ni Paul na godliness with contentment is great gain. Amen po. May konting background lang po para sa Timothy. Ang 1 Timothy po ay, ito po ay sinulat ni Paul para po kay Timothy. Si Timothy po ay itinuring ni Paul na isang tunay na anak sa pananampalataya kasi nakita niyo po dito kay Timothy kung gaano siya gaano siya kaseryoso sa pagsiserve sa ating Panginoon. At nakita natin kung gaano niya kamahal ang ating Diyos. Kaya po bilang itinalaga din bilang isang nangunguna sa church sa Ephesians, sa Efeso ay winarningan po ni Paul si Timothy na hindi lang po winarningan, in-encourage din po. Kasi po kung warning lagi at walang encouragement, parang nakakatakot naman, di ba? Amen. So dahil po sa church sa Efeso ay nagkakaroon po ng mga bagay-bagay na hindi na nabibilang sa salita ng Panginoon. Dito po ay nagkaroon po ng maling pagtuturo at dinadadivert po ang kaisipan ng mga believers kasi na dati po ay ang pananampalataya ay gano'n na lamang. Pero dahil nga po sa mga nangunguna dun sa simbahan na binaligtad na iba-iba na yung mga pagtuturo na hindi na ayon sa Panginoon. Actually po, ito po mga maling pagtuturo po na to na noong panahon ni Timothy doon sa church in Efeso. Alam niyo po, kumakalat na rin po ngayon sa mga modern Christianity. Actually po, kung nababasa niyo po, marami na pong mga manggagawa ng Panginoon, mga nangunguna, mga leaders, mga preachers, mga evangelists, na nababalita na po sila na ang iglesia po na kung saan sila nabibilang ay ang laging nababahagi ay more on prosperity. Praise God. Ako po, I can boldly say na nandito po tayo sa katawan ng Panginoon na hindi lamang po ang ang prosperity ang ibinabahagi, kundi ang buhay ng Panginoon. Amen. Yun po ang talagang I can boldly say na tayo po ay sa Panginoon lamang. Amen. Na tayo po ay binabahagi natin ang tatlong persona sa isang Diyos. Amen. Amen. Kaya po, ngayon po, marami na pong mga nawawala ng pag-asa dahil po kapag nakita nila na ang buhay nila, dahil po sa mga preaching ng bawat mga great evangelists pa po, ay nangihina na sila. Yung pananampalataya nila ay nangihina na dahil bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ako ganito? Kawalan ako lagi. Pero ang gusto pong ipakita dito sa 1 Timothy 6, verse 6, sinasabi po, kung sa bagay daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ng mayaman. Amen. Sa English po, ang sinasabi po dito, godliness with contentment is great gain. Yeah.
Kasi alam niyo po na sa panahon ngayon, nasabi ko nga kanina, puro pagpapayaman. At minsan ginagawa pa nila na sa pagmamagitan ni Jesus, sila ay yayaman. Ay magsisimba ko dahil kay Jesus, yayaman ako. Kapag nakita nilang sumasamba ako sa Panginoong Jesus, yayaman ako. Pero kung ang sumasamba ka nga, pero ang kaisipan mo ay pagpapayaman lamang, ito yung walang kabuluhan ito. Amen? Amen. Sabi po, unahin po natin, godliness with contentment is great gain. Umpisahan po natin sa godliness. Ano po bang ibig sabihin ng godliness? Mga Diyos. Ang sentro ng ating buhay ay ang ating Diyos. Amen? Ito po ay hindi po nag-grow instantly. Hindi po ito na pagka tumanggap ka, nagkaroon ka ng buhay ng Panginoon, magiging maka-Diyos ka na ang sentro ng buhay mo ay ang Panginoong Jesus. Hindi po lang pero wag po natin ano ko bang sasabihin to? Wag din po nating isipin na ang Diyos ay nasa isang ano lang. Gumagawa po siya ng mga iba-ibang pamamaraan. Kagaya ng ginawa kay Paul, di ba? Talagang grabe yung pagbabago ni Paul. Ngayon, sabi nga po, hindi po ito mangyayari sa buhay natin kung wala tayong buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. At pagka may buhay po tayo sabi nga po, ang mystery ng godliness ay ang ating Panginoong Jesus. Makikita po natin to sa 1 Timothy 3:16. Tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Nagpakita siya bilang tao, pinatotohanan ng banal na espiritu ng siyang natuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo at dinala sa langit. Kaya po, hindi po mangyayari sa buhay natin na tayo'y magiging maka-Diyos kung walang buhay tayo ni Kristo. At hindi din po, kagaya nga ng nasabi ko, hindi po instantly. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, the Lord is changing us from glory to glory. Amen? So, at ito po, yung presensya po ng Panginoon, yung buhay po na natinanggap natin, ang buhay ng ating Panginoon, siya din po ang magbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin para maging isang anak tayo na Diyos sa matupad kung anong desire niya sa bawat isa sa atin, kung ano yung purpose niya sa bawat isa sa atin. Ito po ang godliness. Ngayon po, dumako naman po tayo sa contentment. What is contentment? Contentment is contento. Sabi ni Tess. Totoo po, sa Tagalog, di ba? Contento ka. Di ba? Contentment is finding joy in what God has given to you. Amen. Yung pong contento ka kung ano yung binigay sa atin ng ating Diyos. Amen. Di ba? The opposite, ano po ang opposite ng contentment? Opposite, hindi kontento. Pero ano yung isang talagang salita na nagsasabing kabaligtaran ng kontento? Greedy. Tama si Flor, binita ko kay Flor. Ay, hindi pala kay Lord. Sa buhay ni Sister Flor. Amen. Amen. Yes, the opposite of contentment is greedy, which destroy. Yan ang sumisira sa kapasidad natin para enjoyin natin ang mga bagay-bagay na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Amen? At alam niyo po si Paul, sa sinabi niya nga sa Philippians 4:12, I have learned to be content. Paano niya itong natutunan na maging kontento siya? Basahin po natin ang Philippians 4:11-13. Sabi po dito, hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natututunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa, natututunan ko na ang lahat na ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen. Ito po ang natutunan ni Paul. He
He learned the secret of being content in any situation na pinagdadaanan niya. Actually, ang Diyos ginagamit itong mga experiences ng kawalanan, ng kasaganahan, para mag-produce ng good fruit of contentment. Amen. Sa bawat, hindi lang sa buhay ni Paul, kundi sa bawat buhay natin. I believe na na-experience nyo na rin to. Dumating yung time, pag nawawalan tayo, parang hindi tayo mapakali. Parang hindi tayo, parang bang yung ang buhay natin, wala na, wala ka. Actually, noon, pag 100 na lang ang pera ko, parang asiwa na ako. Na-experience nyo ba yun? Di ba? Pero praise God, sa unti-unting inihahayag ng Diyos ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Nagkaroon tayo ng kakontentuhan. Di ba? Yun ang talagang napakabuti kapag may buhay ka ni Kristo. Sabi dito, a Christian comes to contentment, not so much by way of addition. Kasi ang Kristiyano, kapag ka tunay kang Kristiyano at nagmamahal ka ng tunay, minsan naapektuhan ka, pero minsan dumadating na talaga na kahit hindi lamang dahil nadadagdagan ng kayamanan mo, na kahit pabawas, hanggang ka, contented ka. Amen. Diba? The world says that you will find contentment when your possessions rise to meet the level of your desires. Totoo yan. Ang mundo yan ang sinasabi sa bawat isa sa atin. Kontento ka na dahil ang yaman mo na. Meron ka ng mag-aarang kotse, mag-aarang malaking bahay. Pero bilang Kristiyano, hindi yun ang nagbibigay ng kakontentuhan sa bawat isa sa atin. Ito naman pong great gain. Sabi nga, godliness with contentment is great gain. Tapos na tayo sa godliness, contentment. Ito po naman great gain. Sa 1 Timothy 6:6, sabi po dito ni Paul, not just gain, but great gain. Sabi po dito, but godliness with contentment is great gain. Contentment is finding joy in what God has given you. If you have godliness with contentment, napakalaking advantage po sa bawat isa sa atin. Di po ba? Bakit po? Kasi po, pagka kontento lang tayo na hindi po tayo maka-Diyos, napakalaking sa iba, sa mundo, sasabihin napakalaking, napakasarap na buhay. Pero sa ating mga Kristiyano, hanapin pa rin natin ang tunay na kakontentuhan. Diba? So, number 1 po, sabi nga, why is godliness with contentment great gain? Ito, you cannot keep what you gain. Hindi nyo po makikip ang kayamanan mo forever. Dahil pagka wala kang Diyos, wala kang forever. May forever ka kay Lord pagdating ng panahon. Amen. Diba? Sabi nga sa 1 Timothy 6:7, we brought nothing into this world and we can take nothing out of it. Dumating tayo dito sa mundo ng walang-wala. Amen. At kung panahon na tayo'y makasama ang ating Panginoon, wala din po tayong madadala. Alam ka namang daladala niyo yung kotse niyo. Alam ka namang daladala niyo yung bahay niyo. Siguro pag nakita pa lang ng Panginoon, babakan mo. Diba? Wala tayong dadalhin kahit na ano. Yan, katwiran ng tao. Kaya naman ako nagpapakayaman dahil may mga anak ako, may pamilya ako. May mamanahin. Diba? Yun ang lagi nyong nasa isip. Yun ang lagi nating nasa isip. Nagpapakayaman tayo dahil may mga anak natin para pagdating ng panahon, meron silang gagamitin, meron silang coaching sasakyan, meron silang bahay na titiran. Kaya po maraming anak ngayon na nagiging tamad. Yeah, amen. Dahil umaasa na lang sa mga kayamanang iiwanan ng kanilang pamilya. Amen. Amen. Kagaya ni Marina. Diba? Kaya po, sabi nga sinabi na dahil dumating dito sa mundo na walang-wala, aalis tayo na walang kadala-dala. Kaya po, yun ang lagi natin isipin.
na yung parang sarili lang natin, sa pamamagitan ng sarili natin na mag-iipon tayo ng gusto. Dapat ang ipunin natin yung gawa para sa kaharian ng Diyos. Yes. Amen? Tapos you will encounter powerful temptation. Totoo po yan. Alam niyo po, yung mga yumayaman, lalong nagkakaroon sila nalalaglag sila sa mga tentasyon. Kasi pagka halimbawa po, meron silang 1,000,000, nabawasan ng 1,000 yung ano nila, gagawa na po ng paraan niya para maibalik kung magkano man yung pera nila. Kung wala silang magawa, minsan, ayun na, papasok na sa mga kasamaang mga para kumita lang mga drugs. Yes. Diba na, bibili sila, iaano nila, bebenta nila yun para gumana sila. Marami po, o kaya naman, ang mga babae na talagang naghahanap talaga para yumaman sila, tatayo sila sa gilid ng Kalsada. Gaganyan. Maghahanap na para hindi mabawasan yung kanilang ipon. Totoo po yan. Totoo po yan. O kaya naman, pumunta, ano yun, kung it's, di ba? Para lumami, o kaya tataya-tay. Alam niyo po, maraming tentasyon pagka ang kaisipan mo ay nasa pagpapayaman. Amen, yes. Marami pong tentasyon na dumadating yan sa ganyang buhay. Tapos sabi pa, you may wander from the faith. Ito nga po, pagka ang kaisipan natin ay sa pagpapayaman lamang. Kasi po, marami na rin po mga Kristiyanong ganyan. Ang nalalaglag po ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen. Talaga po, dahil doon na lang tayo nakatuon, yun na lang po ang lagi nating nasa isip, ang magpayaman, pera. Diba? Sabi nga po sa parable ng sower, the parable of the sower, our Lord speaks about seed that is choked by thorns and thistles. Diba? Kapag yung salita ng Panginoon ay natatanim dun sa mga yung worries of life and deceitfulness of wealth and the desires for other things, wala po mangyayari sa atin. Na ang napag-aralan natin about God, ang pananampalataya na noon ay nakikita natin, very eager tayo makilala natin ang Panginoon, but because ang kaisipan natin ay pumasok sa kayamanan, nawawala na. Amen. Nawawala na. Pero God is so gracious Yeah, na talagang hindi niya pababayaan ay ikaw ay talagang malugmok sa lugar na kung saan ka dahil sabi ko nga, if you are Christian talaga, may buhay ka ng Panginoon, hindi ka makakatagal. Yeah. Dumadating man na nag-enjoy ka, pero kung ano yung loob mo, nag-i-struggle, di ba? Kaya wag natin kasi alam niyo po, pag nag-struggle ka, na-stress ka, pumapangit ka talaga. Nakakadagdag, malaking yan, contribution para nag-iiba ang itsura ng mga tao, di ba? Kaya, mag-ipon na lang po tayo para sa kaharian ng Panginoon. And you will experience great sorrow. Yeah. Some people eager for money. At sabi nga ang pera talagang is a great servant. Di ba? Kasi di ba pag may pera ka, wow, you can do whatever you want. Yeah. Makakapunta ka sa mga iba-ibang lugar. At maipapaayos mo yung mga Sa minsan Korea. hindi mo na alam kung ano yung lower lip, kung ano yung upper lip. Diba? Diba ang mas maganda pag ang lower lip mo medyo, alam mo yung gano'n? Pouting lips. Pouting. Lip. Pero minsan nagiging malaki pa yung uso kaysa yung upper lip. Kesa, diba? Dahil hindi makontento Ang daming ginagawa. Minsan kasi sabi nga ang sentro ng mukha yung ilong di ba? Minsan ang nangyayari, ayos na ipapaayos pa. Hindi mo alam kung saan pumupunta yung ilong. Nakakaawa. Ako talaga, kahit marami silang pera, naaawa ako. Pero kasi iba naman yung nabibilanggo sila dun sa Itsura. ginagawa nilang yun, di ba? Kaya nga pag hindi naman sinasabi mo huwag kang magkapera. Mahirap din ang walang pera, di ba? Pero gamitin natin ito sa tamang paraan. Amen. Sabi nga, you will not keep what you gain, you will fall into powerful temptation. Yes. Amen. You may wander from the faith, you will pierce yourself with many griefs and sorrows. Yeah.
That's why godliness with contentment is It's great. great gain. Great gain. Amen. When you have less, learn the art of contentment. Amen. Kaya nga, learn to enjoy what God has given more than you grieve what He has taken away. Enjoyin natin. Maging kontento tayo sa mga binibigay ng Panginoon. Kesa yung mag-grieve tayo. Di ba pagka kontento ka, ang saya. Amen. Pagka hindi kontento, malungkot. Sabagay, totoo Stress. yun, di ba? Talaga, pagka hindi ka kontento, wala kang makikitang kasayahan, di ba? Amen. Lagi kang, Simangot. parang saan ba ako? Wala akong pera-pera, wala akong ganyan, wala akong pambili ng ganito. Kulubot ang mukha. Sabi nga po sa Matthew 6, ito, ang Christ followers, kailangan mag-focus tayo, yung pinapursue natin yung holiness in conduct, attitude, and thought. It is impossible to be content when our hearts are set on gaining on gaining more. Talagang napakahirap po na mag-remain na makontento ko ang puso natin ay andun lagi sa pag-iipon. Sabi po sa Matthew 6:24, no one can serve. Kapatid ko na yan. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Ayan, oh. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Ayan, O kaya ay magiging tapat siya sa Mayroon isa din doon. at hahamakin ang ikalawa. Nabasa ko. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yeah, amen. Totoo po yan. Alam niyo po, may kakilala ko, hindi muna ako nakapagpaalam sa kanya kasi nasabihin ko sana, pwede ko bang bigay yung testimony mo? Hindi ko na nga nasabi, pero I hope na hindi siya ma-offend to. Kasi, meron po tayong isang kapatiran noon na talagang dadating po siya dito sa umaga, minsan mawawala during the service. Pagbalik naman niya, may dala-dala siyang isang bag na napakalaki. Mas malaki pa po sa kanya. Meron na po kayong nahanap kasi. Yung po, gano'n na lang po lagi noon. Noon yun. Noon yung tita. Hindi pa ako tapos eh. Noon po, ganun po lagi. Minsan nagka-sharean kami. Ayun nga po, sabi nga po, unahin muna ang kaharian ng Diyos. Seek you first. At ang kanyang katwiran, ang lahat ay pagkakaroon niya. Praise God. Hindi lang po na, meron ilang araw na hindi po nangyari, ilang Sundays na hindi ganun kakit. Pero alam ko po na yung salitang yun ay talagang pumukaw. Hindi lang pumukaw, kundi naging isang buhay sa kanya. Amen. Kaya ngayon po, siya ata po ngayon ang naumuna pa dito sa Faith House. At never po siyang nag-absent. Pero ngayon po, nakikita ko kung paano siyang pinagpapala ng Panginoon. Siya pa nga po ang nagpapautang eh. Ayan. Kung gusto niyo pong lumapit sa kanya, sabihin ko po sa inyo paano yun. Wag na daw po, sabi niya. Awag na ba? Hindi ko naman binanggit ang pangalan, pero I believe, alam niyo na po kung sino siya. At ngayon po ay talagang nakikita ko po kung paano yung pinagagamit ang kanyang buhay Amen. sa ating Panginoon. Amen. Kaya lagdag mo siyang binibless. Amen? Mamaya sabihin mo kung na-offend ka ha. Hindi naman. Praise the Lord. Amen. Amen. This is for the glory of God. Amen. Hindi na uso ang open desk. Amen. So, sabi nga, Jesus is telling us that we cannot serve. We cannot serve. We cannot have two masters. Amen. Jesus teaches that people cannot love both God and wealth. They must choose one or the other. We can do what God commands, which is to serve and love other people. Ito po yung lagi natin sinasabi, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Amen. We can love wealth and obey what its lust require. It is one or the other. It can be both. It cannot be both. Yeah. Hindi pwedeng pagsabayin mo yung dalawa. Yeah. Pumili ka na lang. Ano ba? Ang Diyos O o ang karangyaan dito sa mundo? Yeah. Pero sinabi naman po, di ba, wala naman po tayong nabasa sa Biblia na
na ang magpayaman ay kasalanan. Wala po tayo dahil marami din pong mga binless ang Diyos sa mababasa po natin to sa Biblia, sa kanyang salita. Hindi po kasalanan ang maging mayaman. Kaya, sabi nga po kaya lang po, may instruction si Lord sa mga mayayaman. Sinabi niya, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Alam niyo po, marami pong mayayaman, talagang mayayaman, meron namang mayayaman na trying hard. Di po ba? Na-feel na mayaman sila, pero trying hard. Ngayon po, meron pong isang mayaman, pumasok sa isang magandang restaurant. Mayaman siya, talagang maganda yung ayos niya. Pagdating niya, umorder siya ng masarap na pagkain. At kung nakakain na siya, binayaran niya na yung kanyang kinain, malaking halaga kasi magandang restaurant. At hindi lang yun, nagbigay pa siya ng malaking tip. Wow. Ngayon, lumabas siya. Siguro, mayaman siguro siya, talagang may kotse. Naglakad-lakad siya. Ngayon nakakita siya ng isang matanda na nagtitinda ng gulay. Kasi alam niyo po, nakita ko din po ito, mas maganda pong bumili dun sa mga, yung po nagtitinda lang sa mga bangketa na konti-konti lang. Kasi makikita niyo yun ang organic. Hindi yun, in-sprayan. Bumili siya doon. Sabi nung nagtitinda, ay sige, ano na lang yan, 20 pesos. Ang mahal-mahal naman. Bigyan mo naman ako ng discount. Hindi po, wala na po akong tubo nga dyan. Ay, naku naman. Sige, wag na lang. Siyempre, nangangailangan yung tao. Sige, kunin nyo na po. Hanggang binayaran 10 piso. So, ganun po tayo, pakitang tao. Makita ng mayayaman, mga taong nasa harap mo na mayaman ka. Pero yung tao na kailangan talaga yung pera, yun mo. Yung salitang babarating. Yun po ang minsan marami pong taong mayabang talaga. Talagang doon nakikita yung ano bang nilalaman ng puso mo. Diba? Kaya nga, alam niyo po, nasa puso po natin yan Siya po ang puso po natin ang nagsasabing, nagdidikta na ikaw ba ay kontento, na ikaw ba ay hindi mayabang, o ikaw ba ay greedy. Makikita po sa buhay natin kung ikaw ay greedy or kontento sa buhay mo dahil ikaw ay maka-Diyos. Diba? Ang hirap magbukas ng kasi nagdadry na. Alam niyo daw yung mga nagkakaedad, nagdadry na yung mga Kami din tita. Nagdadry din kami. Nag-aano din kayo? Mag-lotion kayo. Nagsisinyo. Meron pa dito mga payo-payo. When we choose to be content with the riches of Christ rather than pursue material riches, our lives will be more in line with God's desire for us. Sabi nga where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Ito po ay sa Matthew 6:21. Talaga po kung ano yung nasa puso natin, yun ang lumalabas sa bibig mo. Hindi. There will your heart be also. Kung ano yung nasa, kung yung treasure, where your treasure is, kung ang kayamanan mo. Naiintindihan nyo na yun. I hope na nag-gets nyo. Amen! Gusto ko lang sanang liwanagin ka. Yung bang naliwanag na maliwanag. Pero sometimes, hindi natin magawa, di ba? Kasi, basta yung sinabi ng Panginoon, where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Alam niyo po, nung nag-aaral po ako, hindi sabi ko na grabe, nagsabay pa yung ginagawa dun sa kaso. Alam niyo, nagbabaril. Nakakarindi sa tenga. Pero pagka yung ginagamit ko, yung English, Tagalog, ang lalim ng Tagalog. Sabi ko, sige, di ba binigyan na nga tayo ng guidelines natin sa pagbabasa ng Biblia?
Ang lalim ng Tagalog. Kaya minsan, ang maganda rin yung may English sa isang side kasi nakikita nyo na nababasa nyo din yung English. Minsan, mas maintindihan nyo sa English. Yes. Kaya, alam nyo, ano lang to, sa pagbabasa nyo, isulat nyo yung mga important dun sa Bible na binabasa. Yes. Ini-enjoy nyo ba yung pagbabasa? Amen! Praise the Lord. Ayun, sabi nga, where your treasure is, there will your heart be also. The Bible has a great deal. Diba? Makikita natin sa Bible yung tungkol sa being contented, being satisfied with what you have, who we are, and where we're going. Therefore, I tell you, sabi ni Lord, do not worry about your life. Do not worry about your life. Amen. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Sabi ni Lord, do not worry, it's a command. Yeah. It's a command from God. Pagka-command ito ni Lord at hindi mo na ginawa, ito yung sasabihin kung tayo nagkakasala. Di ba? Nag-agree pa kayo? Amen. Kala ko hindi. Kasi tumahimik kayo. Kasi kahit ako, alam ko, baka ako yung parang ano sa pag-alala, alam kong hindi na-please ang Panginoon sa atin. Yeah. Pag hindi natin na-please ang Lord, nagkakasala tayo, di ba? Alam nga naman sabihin dito, Lord, kahit hindi ka please, tama yung ginagawa ko, ito lang dapat ko maramdaman dahil wala ako wala akong ganito, wala akong ganyan. It's a command from God. Even ang ating pagtatides, it's a command from God. Amen. Yung mga sinabi ng Lord, yung mga promises niya, meron dong kondisyon. Yeah. Kaya wag tayong umasa kapag ka ang promise ng Panginoon ay hindi nagiging buhay sa atin kasi hindi natin pinapalo kung ano yung kondisyon na ibinigay ng ating Diyos. Kasi unang-una ayaw ng Diyos na maging robot tayo. Yeah. Na para tayong kung saan tayo dahil sunod-sunuran lang. God gave us the freedom to choose. Amen. Amen? So, ito pa. Sabi nga God has given us a direct command not to worry about the things of this world. To worry means, syempre, pag lagi ka nag-aalala, hindi ka nagtitiwala sa ating Diyos. Pero lagi nating sinasabi, Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. Diyos lang ang kasagutan sa anumang problema ko sa buhay. Diyos lang ang magpo-provide ng pangangailangan ko, ng bawat kakainin ko, ng bawat basta gawin ko lang. Unahin ko lang ang kaharian niya at ang kalikuan niya. Katwiran. Sorry kamali ako. Sabi nga, wala naman po tayong perfectong tao na hindi nagkakamali. Pero hindi na po dapat natin ikatwiran yun na we are not perfect because we have our life. We have the life of God. Amen. Na siyang magiging nagagawin tayong perfect. Amen. Sabi, to worry means we do not trust God. For the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kasi ang Diyos, walang anuman na hindi tayo kilala ng Panginoon. Walang anuman sa parte ng buhay natin na hindi alam ng Diyos. Kaya even ang ating pangangailangan, alam na alam ng Diyos yan. Kaya sabi nga, pero unahin muna natin ang kaharian niya. Sabi sa Hebrew, let your conduct be without covetousness. Ano ba yung covetousness? Ano ba sa Tagalog yung covetousness? Ano ba yung covetousness sa Tagalog? Kasakiman. Ganid. Be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. So, sinabi ng Panginoon yun, na He will never leave us nor forsake us. So every one of us here can boldly say that our God is our helper. Amen. Our God is our helper. Kaya hindi tayo dapat matakot. Alam niyo po, itong mensaheng ito, para sa akin din ito eh.
Minsan dumadating po, kaya nga minsan lagi akong binibiro, punta tayo sa Peng Chau. Kasi po, pag pumunta sa Peng Chau, sasakay ng ferry. Eh alam po nyo na ang hindi nyo pa po alam, eh sasabihin ko po sa inyo, hindi ko po ako sumasakay ng ferry as much as possible. Kung napaka-importante lang, sasakay po ako. Pero kung pamamasya lang po, marami naman po pwedeng pasyalan dito. Yun po ang katwiran ko ha. Hindi ko po kayo lahat inaano. Ito po ay sa akin dahil, pero sabi nga po kung talagang nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka dapat matakot. Kaya sinasabi ko, Lord, nagtitiwala naman ako sa inyo Kaya lang tayo pero wag naman dyan. Pero ako po, kung talagang kailangan, bakit hindi? Susuungin ko ang lahat. Minsan nga po, ako po, takot po akong lumakad sa dilim Yung talagang lalakad ako sa dilim. Nung minsan, nung maliit pa po si Pastor Paulo, talagang nagkaroon siya ng allergy. Talagang hindi ko alam kung saan. Ayaw ko naman yung kasama namin ang bibili ng gamot. Gusto ko ako. Dahil gamot yun naiinumin. So, talagang gabi, madilim dun alam nyo naman sa Pilipinas, nagtitipid sila ng ilaw. Dito ang liwanag, di ba? Saan ka man magpunta. Kaya pag nagpunta kayo ng Pilipinas at sa labat, gabi, talagang ang dilim-dilim. Magdala ng plus. Kaya, yun, susundin mo. Pero, hindi natin alam kung ano. So, our God is our helper. So, we don't have to fear. Amen? We be content with such things as you have. Put your trust and confidence in God, knowing that He is the giver of all good things. Let's pray na ang ating pananampalataya ay lalong maging malakas. Dumating man ang mga trials sa ating buhay. Huwag nating hayaan na tayo ay bibitaw sa ating Diyos. Kakapit lang tayo, kapit lang tayo. Especially sa mga panahon ngayon. Maraming mga nangyayari dito sa mundo. Kapit lang tayo. At dito, mabibigyan natin ng kaluguran ng ating Diyos. Mabibigyan natin ka ng kalawalatian ng ating Panginoon. At sinabi naman ni Lord sa 1 Peter 1:7, sa Romans 8:28, we know assuredly that God caused all things to work together for the good for those who love God. Yun po ang sinabi ng Diyos. Doon sa mga nagmamahal sa Kanya, He'll make all things good. Diba? Sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. So yun lang po ang aking ma-share. And I hope na sa mga narinig natin ay hindi po pumasok lang sa ating tenga at lumabas sa kabila, kundi maging buhay sa bawat isa sa atin. Na maging kontento. Bilang maka-Diyos, maging kontento. At ito yung sabi nga, it's a great gain for every one of us. So, thank you, Lord. Let's pray. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mensahe ngayong umaga. Lord God, na tunay nga na ito po ang aming dalangin lagi na anuman ang naririnig namin na mensahe mo ay tunay nga na maging buhay sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po na matuto po kami maging kontento na bilang lingkod mo, Panginoon. Bilang, Lord, na mabuhay namin ay may buhay mo, ay tunay lang dapat na kami makontento. Maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat. In Jesus' name, Amen. Thank you.